Nako po mga kababayan, bumanat na naman si Attorney Harry Roque dito kay Erwin Tulfo. Palpak daw ang Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo at tinawag na Red Ribbon Committee. Bakit Red Ribbon Committee mga kababayan ang tawag dito ni Attorney Harry Roque? So pakinggan natin mga kababayan yung kanyang paliwanag dito. Grabe matinding banat ito. So pakinggan nyo mga kababayan kung paano niya ah, banatan itong si Erwin Tulfo na tinatawag niyang Erich the American Citizen. Ito na po mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Well, palpak po ang Red Ribbon Committee ng BBM 11 plus 1. Alam niyo po, bagamat nagpapakahiro itong 11 plus 1 ni BBM at 11 sinasabing plus di na 1. muna sila magtutuloy dahil nasa Aberya sa Mindanao, ang totoo lang po niyan, alam naman po nila. Dahil kahit papano meron silang mga kasamang abogado gaya ni Kiko Pangilinan, alam naman po nila na wala sila sa puder. Na alam nila na hindi legal ang kanilang mga ginagawa. Sila naman aminado eh. Hindi naman nila napalitan si Alan Peter Cayetano kasi malinaw ang saligang batas, majority of all members of the Senate, so 13. Pero yung mga committee chairman, malinaw din po sinasabi ng Senate rules at saka ng ating saligang batas kung anong quorum. Ang quorum po ay majority of all members of the Senate. Hindi po pwede na ini-exclude nila si Bato at saka si Jinggoy. Kasi yung ginagamit nilang kaso na Avellino versus Cuenco, ang tanging dahilan kaya na-exclude yung isang senador siya nasa Amerika and beyond the coercive powers of the Senate. Wala naman pong indikasyon na nasa Amerika si Bato. Wala ring indikasyon na hindi masuserve ng summons itong si Jinggoy. Kung si Madriaga nga na nakakulong, nakapagtestigo sa Kamara, di ba, doon sa House Injustice Committee, di miski nakakulong si Jinggoy, kung kinakailangan boto niya, pwede siya na humingi ng abiso sa Sandigan Bayan para pabutuhin sa Senado. So hindi po tama na ginagawa nilang majority ay base lamang sa 22 ng Senado, no? Dahil ang sabi po ng saligang batas, saligang batas po ito, all members of each house. So 24 po yan. At ang majority pa rin ay 12 plus 1. Bakit sila kumirap? 18. Unang-una po, merong such a thing as usurpation of authority. Alam po nila yan na habang Senate President si Alan Peter Cayetano, hindi nila po pwedeng palitan ng kahit sinong committee chairperson. Kasi ayon po sa Senate rules, decision po yan ng mayorya. At habang si Alan Peter Cayetano ang Senate President, habang wala pang ibang senador na nakakakuha ng 13 votes for Senate President, ang mayorya ay yung grupo pa rin ni Alan Peter Cayetano. Kaya kunwari na lang, sabi ni Kiko Pangilinan, dahil siyang abogado doon sa grupo nila, consultative meeting ang ginawa nila. Kasi kapag hindi, pwede silang madali ng yung criminal sinasabi ko nga po, no, na ano yung top ko, usurpation of authority, at hindi lang po yan, pwedeng graft yan. Kasi lahat ng gastos na i-authorize nila, pati mga pagkain sa hearing, kung sino man ang pumirma, magiging graft po yan. Kasi wala pong kapangyarihan ng kahit sinong pumirma para sa gastos ng committee na yan na pumirma. Ang pwede lang po mag-order ng pagkain ay yung chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, yan lang po si Pia Cayetano. So bagamat maliit na gastos po yan, pwede sila mag-graft dyan dahil unauthorized expenditure po yan. Kaya naman po hanga ako dito kay Alan Peter Cayetano na para hindi madawit ang mga rank and file ng Senado, nag-offer na siya ng solusyon at temporary habang hindi pa nagkakaroon ng desisyon kung sino talaga ang legal sa kanilang dalawa. Na dalawa sila ni Sherwin Gatchalian na pipirma para kung sino man ang magwagi, ma-honor yung kanilang mga ini-issue mga cheque. Pero sa totoo lang po, si Alan Peter Cayetano lamang ang mayroong 13 boto. Sa tingin ko po, yung ginawa ni Alan Peter Cayetano na nag-offer na pumirma na rin si Sherwin Gatchalian, yan nga po ay para lang sa kapakanan ng mga empleyado ng Senado at dapat naman po bow tayo kay Alan Peter Cayetano kasi inuna muna niya yung kapakanan ng kanilang mga empleyado, hindi yung politika.
Pero yung kanilang mga palusot na hindi na sila pagpapatuloy dahil pupunta sila sa Mindanao at consultative meeting lang daw ang ginawa nila, mga julul, alam ninyo na illegal ang mga ginagawa ninyo at pagdating na dyan sa mga paggagastos, alam ninyo na kapag kayo ay gumastos na wala namang kayong authority na mag-authorize na expenditure, yan ay graft. Natatakot po silang makulong kasama ni Jinggoy dahil talaga makukulong sila kapag sila ay nagpumilit na sila po ang legal na Senado. Nagtataka rin po ako kung bakit yung grupo ng IBP na yung presidente pala ay asawa ay kamag-anak ni Senate ni Congressman Adjong ay nagpupumilit ng kanilang posisyon. Kasi alam niyo po, kung tapat sila sa obligasyon nila bilang abogado, babasahin lang naman nila yung Avellino versus Cuenco. Alam nila na ang decision doon dismissed because of political question. Yung mga panahon na yon, ayon sa 1935 Constitution, yung mga bagay-bagay na inassign sa isang sangay ng gobyerno, hindi pa pwede paghimusukan ng hukuman. Pero ayon nga sa 1987 Constitution, nagkaroon na tayo ng expanded certiorari powers, may kapangyarihan na ngayon ang hukuman, hindi lang kapangyarihan, may obligasyon ng hukuman na resolbahin ang lahat ng kontrobersiya kapag merong aligasyon na merong paglapis sa kapangyarihan ng kahit sinong sangay ng gobyerno. At kaya nga po ngayon, itong issue na po ang quorum ba ay 13 or 12, gaya ng sinasabi ng BBM 11+1, at saka yung pagiging Senate President ni Alan Peter Cayetano, yan po ay talagang isang kontrobersiya na po pwede nang marisolba ng hukuman. Miski pa sinasabi ng ating saligang batas na yung eleksyon ng Senate President at ang mga committee chairpersons ay gawain lamang ng Senado. Dahil kailangan naman yung botohan para Senate President at yung quorum ay sang-ayon din sa saligang batas na sakop ng jurisdiksyon ng ating kataas-taasang hukuman. Cayetano, kasi po pwede niyang pagpiestahan yung nangyari sa hearing ng Red Ribbon. Pwede niyang sabihin, mga mukha naman kayong kawawa, no? Akala ko ba kayong legal, bakit hindi kayo nagtuloy? Pero itong si Alan Peter Cayetano, inuna talaga muna yung pangangailangan ng mga taga-Mindanao kaysa ang politika. Dapat ganyan naman po. Dahil yung kagustuhan naman ni Gatchalian maging Senate President at kagustuhan ng mga Erich pretend Erich ang tawag. Bender Tulpo na talaga nakadeliver din ng dalawang maleta sa dalawang pagkakataon, dapat isang tabi muna. Dahil unahin muna yung kalamidad, yung aberya na tumama sa Mindanao. So ako naman po, ako po yung sumusuporta sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa mga ganitong panahon, unahin muna po natin ang pagtulong sa ating mga kababayan na naging biktima ng delubyo. Pagdasal po natin ang Mindanao, yung mga kaya po natin ibigay sa mga naging biktima. Pinakamagaling po dyan, i-course nyo na sa Red Cross. Kasi ang Red Cross, pinagkakatiwalaan naman po na makakarating yan sa mga naging biktima. So kung meron kayong pera, meron kayong mga damit, meron mga pagkain na gusto ipadala, i-course nyo na po yan sa Red Cross. O kung hindi man, i-course nyo po yan sa Caritas. No? Kasi yung Caritas naman, isang Catholic na relief organization. No? Yung mga prestiyoso, wag na po kayo magbigay dyan sa mga vloggers na humihingi ng donasyon. No? Kasi hindi kayo sigurado na makakarating. Meron pong mga requirements ng batas para ma-accredit yung mga nagbibigay ng tulong. No? At kaya naman po nagkakaroon ng ganyan mga requirements para nga maiwasan na yung para na sa mga biktima ng dilubyo, nakukurakot pa. No? So sa akin, ang rekomendasyon ko po, either sa Red Cross, sa Caritas, o di naman po sa opisina po ni Vice President Duterte. Dahil si Vice President naman po, malawak ang kanyang network, lalong-lalo sa Mindanao, at sigurado naman po makakarating ang tulong sa ating mga kababayan. So mga kaibigan, suportahan po natin ang posisyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tulungan po natin ang ating mga kapatid sa Mindanao na naging biktima nitong napakalakas na lindol na tumama po sa kanila. At syempre po sa mga kapatid natin sa General Santos at sa buong Mindanao, pinagdarasal po namin kayo, kapit-bisig lang po at kami po ay nakikiramay at ulitin ko po ang mga donasyon natin, iparating po natin either sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte, sa Red Cross o din naman po sa Caritas. Maraming salamat po. Ito po ang inyong spokesman nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye.
Ayun mga kababayan, no? So, matindi po ang pahayag ni Atty. Harry Roque, no? Dito nga po sa ginawang committee, Red Ribbon Committee, Blue Ribbon Committee pala ng kabilang ng Gatchalian Block, no? So, ayun nga ang nangyari, pumunta yung 18 Marines, tapos nagpapaliwanag itong mga senador, imbes na daw na pumunta sa hearing, hindi daw pumunta mga kababayan. Nandoon po yung 18 Marines mga kababayan, pumasok na ng Senado. Hinihingian lang ng QR code, pero doon sa invitasyon wala namang QR code na nakalagay mga kababayan. Kaya pahirapan po talaga, no, bago makapasok ang 18 Marines, at sa kasamaang palad hindi po sila nakapasok mga kababayan, at ang ginawa na lang si Senator Robin Padilla na lamang ang nag-entertain sa kanila. So makikita natin nandun sila sa loob ng Senado mga kababayan, talagang gumagawa lang ng mga ng mga dahilan itong mga senador, lalo na itong sila Erwin Tulfo, pati si Gatchalian nagsalita, si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros, talagang sila, no, kung ano-ano na lang ang dahilan. So yun po yung nangyari na naganap nung Blue Ribbon Committee ng kabila. So sabi nga ni Atty. Harry Roque, palpak ang Red Ribbon Committee ni Erwin Tulfo mga kababayan. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating channel, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.